So yung lesson number 3 ay ito, medyo bibilisan natin dito kasi ano to practical ways to. No? Lesson number 3 is about glorifying God through practical ways in everyday life. So, sabay-sabay natin basahin. Therefore, whether you eat, dahil sinasabi natin dito, lahat ng gagawin natin ay dapat na maging kaluwalhatian ng Diyos. So, sa ating introduction, sabi dito, people tend to glorify other people like athletes, politicians, celebrities. Unfortunately, we are often disappointed by these human objects of glory. We discover that some of the glorified humans cheated, lied, and dishonored God. As we reflect on the truth that only God is worthy of glory, we are called to intentionally realign our focus. Here are practical ways we can glorify God in our everyday life. So, kung hindi pa tayo dati mananampalataya, siyempre may kanya-kanya tayong idol, may kanya-kanya tayong gino-glorify na tao, pero hindi natin alam na pati yung Diyos na natin na totoo, ay hindi nga nila sinasamba, di ba? Nadi-dishonor din nila. So, sabi dito, as Christian, how can we demonstrate to glorify God in the workplace environment? Kung sa ating mga trabaho, paano natin kaya mag-glorify yung God sa ating mga trabaho? Sino yung gustong sumagot? In our workplace. Suggest na. Namin po talaga po, mostly po mga Muslim po sila. So, paano po nadala po si Jesus sa kanila? Alam niyo po yung example, prayer po. Number 1 po na lagi ko sinasabi na sa lahat ng pangyayari, we should pray. Sabi ko, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto us. So, sa trabaho po namin, katulad po nung nagbobombahan po nung nagpunta po ako ng Abu Dhabi. So, sa ICAD, pagbaba po namin ng pagpasok pa lang namin, nandun na yung mga payong, tumutulog talaga siya. Tapos, alam niyo po, sabi ko nga sa kanila, dapat ipasarado na natin ang site, sabi nung kasama ko. Pero sabi ko sa kanya, no, we support the government. That we believe that the government can take care of us. So pinapakita ko sa kanila yung pananampalataya natin na we have the big God, can cover us, everything. We should pray. Alam niyo po yung sa bawat journey po namin doon, pag-uwi namin, saka may binomba doon sa isang site namin kasi katabi namin yung US Embassy, yung base US based nila. So, alam niyo po yun, sabi lagi nang sinasabi sa akin, sige, mag-pray tayo, just you pray for us. So, doon po yung nadadala natin sa trabaho natin na meron tayong tinatawagan. At ang tinatawagan natin ay ang Diyos. Doon natin mapapakita lang na pinapakita natin sa kanila na hindi natin sa sarili natin lakas. Meron tayong makapangyarihang Diyos na malalapitan. At everyday, lagi yun sa HR namin, lagi yan, sinasama mo ba ako sa prayer? Sabi ko, sinasama kita sa prayer, pero mag-pray ka rin. Kasi you are also children of God. Sabi ko, magdalakas ka din sa Panginoon. You have God, you have Allah. So, parang hindi mo kasi sila pwedeng pasukan ng Jesus. So, parang kung po sila na-win, you should pray. You should pray to God. Hindi ko ginagamit si Allah, pero I pray, you should pray to God and trust God. Everything. Para po maniwala sila na pag sinabi ko po si Jesus, baka terminate ako. So, pinadala po ako ng religion. So, yan po talaga po muna po ang ginagamit ko and let the Holy Spirit na mag-manifest po sa kanila. So, yun lamang po, parang ipakita po sa kanila, bilang Christian sa atin, alam po natin na tayo ay liwanag at ilaw ng trabaho natin. Ipakita po natin, baka tayo po pag merong pong lumilipad ay tayo po yung unang-unang natatakot. Dapat po, mapakita po natin na hindi tayo natatakot dahil alam naman po natin na di ba sinabi nga, kung nasa ng anak ng Diyos, nandun ang covering and protection. So nandun ka, kukoveran at makita nila na hindi ka natatakot kasi kasama mo ang Panginoon. Yun lamang po. Amen. Praise the Lord. So sino ba po? Practical ways or we are in the workplace to
very simple sa ating bawat isa. Sabi nga ng Lord, dapat kapag tayo ay mananampalataya, yung ating ginagawa bilang servant, halimbawa tayo ay servant sa bahay, dapat ay hindi tayo nagtatrabaho dahil lang ganun ang prayer ko kahit sa ating mga kasama noon sa bahay. I treat them as my family. Sabi ko nga yung dapat yung ating mga kasama rin sa bahay ay maging blessing din tayo sa kanila at sila ay maging blessing din sa atin. So ganun ang prayer ko sa kanila. At yung halimbawa tayo naman ay naglilingkod, dapat ang ating paglilingkod ay hindi lahat sa tao, kundi yung ating paglilingkod tayo ay nagtrabaho kasi ginagawa natin ito para sa Panginoon. So nakikita man tayo ng ating amo o hindi, tayo ay dapat ay yung nagtatrabaho tayo ng may sa ating puso yung pag-ibig, na ginagawa natin yung trabaho ito dahil ang Panginoon ang ating pinaka-amo sa lahat. So, siya ay makakakita sa atin. Amen. Praise the Lord. So, point number 1 natin, sabi nga yung sinasabi ni Sister Nobi, live with integrity to glorify God. So, sabi po dito sa Colossians 3, sabi natin basahin, whatever you do, work heartily as for the Lord, not for men. So our actions should reflect the truth and righteousness of God, whether at work, in our relationship, in our personal lives. We can glorify God by walking in integrity, choosing honesty and righteousness, even when no one is watching. So, kasi ano to yung lesson natin dito, practical ways di ba? Everyday life. So kaya dyan, whether nasa trabaho tayo, sa relationship natin, sa personal nating buhay, we have to walk in integrity. Sabi nga gano'n, ano kaibahan ng integrity sa reputation? Magkaiba sila, di ba? More likely, pag sinabi nating reputation, we are looking of what God, what the people around us will tell us something about us. Or ano yung feedback sa iyo ng mga tao. Yun ang reputation. Pag integrity, ano ang feedback sa iyo ng Diyos? Kahit alisin mo na yung mga tao. Di ba? Yung puso natin, isip natin, gawa natin, Diyos ang nakakakita. Di ba? Yun yung integridad natin. At hindi tayo nag-iisip na yung tao nandyan, kailangan magpakita ka ng gilas. Kasi reputation yun, hindi yun integrity. Kasi ang integrity, whether may tao o wala, ang Diyos naroon. Diba? Yun yung integrity. Yun po yung sinasabi natin. Basahin natin ng Philippians 2:14 to 15. Children of God without fault in a warped and crooked generation. Then you will shine among them like stars in the sky. Yan, di ba? Sabi diyan, yung hindi ka reklamo ng reklamo, sumbong ng sumbong, ano ng ano, di ba? Complaining, arguing, di ba? Tapos, yung verse 15, parang iniisip mo na kahit yung mga tao na nakapaligid sa atin, lalo pag nalamang Christian tayo, hindi magsasabi ng gusto ko rin maging Kristiyano. Kasi kung ano yung nakikita sa atin, nagre-reflect yun di ba? Kaya nga, ewan ko narinig niyo na, sabi nga nun si Gandhi, yung ano ng India, si Mahatma Gandhi, sabi niya gano'n, I could have been a good Christian. But because of what I saw in the life of Christians, I never did. Dahil sa mga Kristiyano, hindi na siya naging Kristiyano. Ayan na sabi ni Mahatma Gandhi. Dapat daw naging Kristiyano siya. So, live with integrity to glorify God.
So please give example of some practices we observe in the workplace which do not give glory to God. Ano yung mga bagay na nakikita natin? Huwag niyo sabihin ikaw to Mga nakikita niyo lang na hindi nakaka-glorify sa God. Number one, mga nalilate dyan. Sino dyan sa mga Sterling. Ako po, yung ano pas, meron akong experience nung last week yata sa isang office mate ko na sa office ng Abu Dhabi. So, reporting time na po month end, sabi ko sa kanya, yung mga papers nyo, bakit hindi na-approve muna bago nyo ipinapasa sa supplier? Sabi ko, alam nyo ba na hindi yan pwede? So, kinwestiyon na po nung boss ko, bakit nakakarating sa supplier yung mga ganong LPO nang walang approval. Sabi ko, baka na-revise. So, yung heart ko, gusto ko siyang ipagtanggol, yung office mate ko na yon kasi Pilipina siya. Tapos, tinanong ko yung ka-office mate ko, sabi ko, ni-revise niyo ba yung LPO? Sabi niya, hindi po. Sabi ko, bakit nakarating sa supplier? Sabi niya, kasi kailangan na namin i-send. So, yung mga process na ganon, sabi ko, anong gusto mong sabihin ko sa CFO? Gusto mo bang magsinungaling ako para sa'yo? Hindi ko yun gagawin. Sabi ko sa kanya, pag tinanong ka, sabihin mo yung totoo. Sabi ko sa kanya. Kasi, sa process, malalaman din naman niya kung ano nangyari. Ganito yung mangyayari, sinabi ko sa kanya. Sasabihin mo sa kanya na hindi mo ipinasa nang walang approval. Pero, sasabihin niya, paano kayo nagkaroon ng delivery? Ganon yung magiging scenario dyan sa proseso ng pagtatanong. So, para sa akin, sabihin mo kung ano yung totoo para maayos natin. So, tingin ko, ito po, Pastor, yung nakikita ko na hindi nakaka-glorify sa Panginoon na kailangan mong magsabi ng hindi totoo para lang pagtakpan yung mga trabaho natin. So, yun po. Yan. Sino ba po? Yan. Sa akin po yung kung nauuna na yung trabaho mo kaysa sa family mo. Kung kumbaga ay mas lumalamang na yung pagtatrabaho mo, na priority mo na I'm talking about po yung as a parent. Kapag ikaw po ay kailangan na sa bahay ninyo at nakikita na ng kapartner mo, ng asawa mo, ng husband mo, or ng spouse mo, na hindi na priority yung gawain mo para sa family mo at mas inuuna mo pa yung trabaho mo. Parang feeling ko po, hindi na mag-glorify ang God doon dahil po yung partner mo nagkakaroon na ng galit at hindi na naiintindihan yung ginagawa mo. Although gusto mong ipaintindi na kaya ka nagtatrabaho is because para may maibigay ka, magkaroon ka ng makapag-provide ka sa kanila. Pero at the end of the yung pag-iisipin mo pa rin na kung masasacrifice naman yung pagiging spouse mo or pagiging parent mo, feeling ko po meron pa rin question doon na nasaan yung posisyon mo sa parent kapag kailangan mo nang mag-glorify ang God kung ang kasama mo sa bahay mo ay nagagalit na sa'yo. Parang nagkakaroon na ng question kung tama pa ba yung ginagawa mo. So, lang po ako as a parent po, as a spouse, yun po. Hindi na nakaka-glorify kapag mas inuuna mo na overload na yung trabaho mo, yung oras mo sa workplace. So, yun po. Yun, no? Siguro yung sinasabi ni Sister Joanne, yung parang may napapabayaan tayo somewhere na pwedeng yung family time or sabihin na natin lagi kang overtime or working too much hours sa work. Pero yung family time mo ay wala ka ng time o kaya kahit sa worship mo or sa panahon mo sa Lord ay wala na rin, parang ganun. So definitely hindi nakaka-glorify sa Lord yun. Mga ganun. Now, point number 2 natin, glorifying through practical ways, pursue excellence for God's glory. Basahin natin to, James 1:17. Every good
So sabi ko dito, when we excel in various areas of life, whether it's in our work, studies, or talents, we can give glory to God by acknowledging that every good gift comes from Him. Mahalaga to kasi minsan hindi natin na-realize yung Bible. Sabi nga lahat ng mabubuting bagay at kanyang mga regalo ay galing sa Diyos na mabuti, di ba? Minsan kasi, yung glory ng God, ninanakaw natin. Sabi, buti na lang, na-promote ako, galing ko talaga. Buti na lang, masunurin ako. Sipsep. May mga tao, hindi niya realize na ninanakaw niya yung glory ng God. Na yung, sabihin, magaling talaga ako sa training eh. Buti na lang, nakilala ako doon. Kung hindi dahil sa training na yun, nag-top notcher ako, hindi ako makikilala. At buti na lang, lagi akong pumapasok na una ako lagi. Kaya nakilala ako sa office, no? May mga gano'n, yung ninanakaw natin yung glory ng God. Kaya, samantalang sabi ng Bible, lahat ng magandang bagay, lahat ng mabuting nangyayari sa atin, lahat ng mga regalong ito, hindi ito galing sa iyo. Hindi ito dahil sa iyo. Ito ay galing sa Kanya lahat. Amen? So, galing lahat sa Kanya lahat. Kaya, sabi ko nga, yung kahit na yung mga, sabihin na natin, increment, bonuses, salary increases, ano lang yan? Sabi ko nga, favor lang yan. Favor lang yan. Kasi maraming nagsisikap, gusto nila, pero ako na, nagsisikap sila, never again. Na-encounter nila. Di ba? Bakit? Kasi favor lang naman siya eh. Yung iba nga hindi nagsisikap, lagi pang late. Pero nai-increase di ba? So it's God's favor. Hindi ko masasabi, di ba? Kaya yung salitang ito, pursue excellence for God's glory, meron tayong huwag kakalimutan. Ano mang bagay na maganda dumating sa'yo, ano man ang nangyari na maganda, huwag mong kalimutan yung God ang nagbigay sa'yo. Diba? Yung God ang nagbigay sa'yo. Kasi every good, no? Basahin natin ng Philippians 2:13. Philippians 2:13. For it is God who works in you to will and to act in order to fulfill His good purpose. Yan. So even to desire, to will, and to do, and ability to work, galing lahat sa Diyos. Diba? So, kaya wala tayong may pagmamalaki sa Panginoon. Share a testimony of God's favor in your job promotion. You really believe it was God's hands. And He deserved all the glory. Yan. So, hindi kayo tatandaan ni Sister Ivy kung magkano yung tithes nyo. Okay lang. So, basta magpasalamat lang kayo sa Panginoon. Walang na-promote? Sister Levy? Ayun po. Sa akin po, isa praise the Lord po kasi way back 2025, 26, ganun po. Isa praise God po dahil lagi ko naman pong na-share na yung una ko pong naging trabaho dito sa UAE is hindi po siya naging ganun ka-okay dahil delayed po yung sahod and then yung pong halos 5 months po na salary at mga ibang unused na vacation leave and even po yung aking gratuities hindi po siya naibigay. And then praise the Lord po kasi yung sa buhay po nung isa po naming friend, tatlong beses niya po ako actually tinawag sa company na parang gusto niya akong sabihan na mag-apply ka na dito, ganyan, kasi may opening. And then, lagi ko siyang tina-turn down dahil noon naawa ko sa amo ko, naiwanan siya kahit na-delay yung sahod niya. And then, yung pangalawa naman, sabi ko sa kanya is, bago pa lang ako dito sa company, nakakahiya naman na umalis ako agad kahit na may magandang offer sa company ninyo. And then sabi namin ni Dinan, baka sa mga next time di na siya mag-share kasi nga, lagi ko siyang nat-turn down. And then praise the Lord kasi perfect timing pala talaga ng Panginoon na
ibigay yung work ko. 4 years ago na actually siya. Dahil kahit na ganun yung ginagawa ko na lagi kong tina-turn down is alam ko na ang Lord yung gumamit sa kanyang buhay para i-open po yung trabaho ko ngayon. And nung time po na nabanggit niya po yung work is fixed contract lang po siya. So kami po ni Brother Dinan noon ay nagpe-pray po kami noon na Lord, para sa akin ba talaga to? Parang hirap tumanggap ng work na fixed lang siya. So walang continuity yung work, hindi mo alam kung makakahanap ka pa ba ng trabaho. Aalisan mo na yung trabaho mo, okay naman siya. Pero praise the Lord dahil hindi po namin, even during po ng interview, hindi rin po ako humingi ng any sahod. Hindi po ako nagsabi kung ano yung mga expectations ko po when it comes to salary. Pero praise the Lord po kasi ang Lord po yung nagbigay po ng maganda pong offer. And then kahit na-fix po siya, ang answer po sa amin ng Lord is mag-go po sa work na yun. And then after a year, praise the Lord dahil may umalis po na ka-work namin and then na-convert po yung aking contract from fixed to internal temporary. So yun po yung work ko po hanggang ngayon. So 4 years na po akong nire-renew po nila. So yun, praise the Lord po kasi kahit po na hindi po naibigay po yung last ko pong salary and all, ang Lord po yung nagbigay at nagbalik po ng pangangailangan po namin ni Brother Dinan, ganoon din po sa mga family namin, and most importantly po yung pagbibigay po namin ng tithes sa Panginoon. Alam ko po na ang Lord po yung gumawa ng way kung paano po ako naidala sa work ko ngayon kasi parang kung ako po, hindi ko rin naman po siya hinanap, hindi ko po siya ipinilit, pero kung talagang will po ng Lord na para sa iyo is ibibigay niya po yun. Amen. Yan. Balaban natin ang Panginoon. Sino po? Sister Kai and Sister Koy. Wow. Opo, honor to God, yung trabaho ko po na to, simula po nang ako'y matanggap hanggang ngayon, nakita ko po talaga yung kamay ng Diyos. Sabi ko nga po, pinasok ako sa trabaho ito na hindi po ako in-interview. It was 6 months in the making bago po ako matanggap. Nagtanggalan pa po sila ng 20 employees, pero na-hire po ako. And then later on, I had one manager after another, 7 managers in all. And magti 10 years na po ako sa company na to. Praise God. At bilang isang subordinate, yung isang firmo, na kapag ang manager mo papalit-palit, syempre, kailangan yung performances mo, parang double effort na ipakita mo yung performance mo kasi iba't ibang manager yun eh. Pero yung pagkilos pa talaga ng Lord na every manager, kahit 1 year or less than 2 years ko pa sila nakasama, sila pa pala yung ginagamit ng Lord to promote me, to increase me, and all throughout those years, nakikita ko kasi from training, tapos minove ako ng Lord sa HR, nakikita ko yung movement sa company, walang masyadong na-increase, walang masyadong na-promote. Pero ako na medyo konti pa yung trabaho, ako pa yung napopromote at na-increase na na-increase. Anong trabaho yan? Praise God po talaga, kasi sabi ko, grabe Lord, no? So nakita ko talaga constantly, it is God who brought me to this job, it is God who preserved this job for me, and it is God who continuously blessed me. At recently po, wala po yung HR manager ko, so lahat ng mga mahihirap na cases ng employees ko na naiwan niya, sabi ko, Lord, bakit ko kailangang derasin to ngayon? Kasi sabi ko, hindi ko talaga to kaya. At sabi ko, Lord, show me your glory. Sabi ko gano'n. At niremind sa akin ng Lord yung sabi ni Mordecai kay Esther na who knows that in such a time like this, nilagay ka na ng Diyos ng posisyon na yan para ma-bless mo yung mga employees. At sa mga difficult cases po na tinatrabaho ko recently, approve yung GM manager na kahit wala ko yung HR manager ko. Tapos doon ko nakita na, grabe Lord, no? Kung yung HR manager ko yung humawak na to, maaaring hindi ito nangyari. Pero praise God na kahit sa mga GM po namin na medyo madamot sa pera at increases, pero pagdating sa employee, sobrang po sila. Pag kami po nag-uusap, sabi nila, okay Christia, approve Christia. Sabi po, so talagang praise God po at nandun po kanyang pagkilos. Amen. Praise the Lord. Sister Koy. Ito po ay isa sa mga life testimony ko po talaga. Kasi bago po talaga ako pumunta sa Dubai, ay ako munting nagtatrabaho lang po sa factory. So wala po kasi ako nagtrabaho na 1 taon, no? Kaya
na nakapag-desisyon po ang praise God po na dala po dito para magtrabaho sa Dubai. Ano po. So, ang tanda-tanda ko po, 2012, ang kauna-una ko pong trabaho ay sa Subway. So, praise God po dahil ako po yung nagtrabaho sa isang munting bata. dalaga pa rin. Na nakipagkontrata po kasi po, nainggit po ako doon. Ay, hindi ko naman po inggit. I mean, na-inspired po ako sa mga taga-BG kasi doon po ako dati nakatira. So, na-inspired po ako. Lahat po sila office works. So, ako po kasi nagtatrabaho sa Subway. So, sabi ko, Lord, ayoko ng may pasok na private pa po tayo doon. So, talagang yun po ay pinag-pray ko kay Lord at talaga po ako'y sinamahan ni Lord all throughout until today. So, ginamit po ng Lord ang mga pagkakataon, ang mga experience, ang mga company na pinagdaanan ko. Ako po'y napunta ko sa contracting, napunta po sa tailoring, napupunta po sa school. Lahat po yun, sinamahan po ako ni Lord. Napaka-grateful ko po, napaka-blessed po yun sa mga ginawa po ng Lord sa buhay ko. Talaga ako hanggang ngayon po. Sabi ko, kasi ito talaga yung testimony ko eh. So yung trabaho ko po ngayon, talaga na-bless ako kasi sabi ko sa inyo, sa mga staff po, ako po yung talagang pag tinignan niyo po yung records, ako po yung para sa Sister Kate, yung mga bonuses, hindi naman po sa pagmamayabang. Nandun po yung bonuses, nandun po yung increase talaga pong pinangawa ko po lang do it all for the glory of God. Kasi alam po na hindi po patawawala ng kapubulan. Ay, nabubulan na. Kabuluhan yung Lord na ginagawa natin po. Ang nakikita po yan ng Lord. So, yun lamang po ang Lord. Amen, no? Praise the Lord. So, napakalaking favor ang ginagawa ng Lord sa bawat isa. Alam ko marami pang gustong magsabi, no? At sabi nga, point number 3 natin, practical ways, worship and praise God in His presence. Sabi dito, 1 Chronicles 16, give to the Lord the glory due to His name. Bring an offering and come before Him. Worship the Lord in the beauty of holiness. So, dito po sa 1 Chronicles, binanggit po dyan yung, ito naman yung part natin, di ba? Part natin. At hindi inahalap ng Diyos yung parang yung hindi mo kayang gawin. Ang hinahanap ng Diyos yung kaya mong gawin. Di ba? Yung kaya mo lang gawin. Na one of the most direct ways to glorify God is through worship. Whether you're driving, whether you're driving, you're cooking, you're cleaning, use these times to thank God, praise Him for His attributes, acknowledge His sovereignty. This keeps your heart aligned with the truth that only God is worthy of praise. Amen? Minsan, nagda-drive ka, may nag-swerve sa'yo, magagalit ka. Diba? Parang binastos ka di ba? Parang, lalo na kung muntik mo siya tamahan. Magagalit ka, sabihin mo, gusto pa kitang banggain ha? Parang gano'n, nahabuli mo iba, hahabol pa yun, di ba? Pero sabi nga gano'n, kung nagda-drive ka, ay nasa presence ng God ka, nag-worship ka, makakaiwas ka sa ganun. Kasi you're trying to glorify God even when you're driving. No? Ako, ang ginawa ko dyan sikreto, sabi ko nga, bago ko tumapak ng pedal, gas pedal, nagpe-pray ako. Ngayon, di lang yun. Papaandar ako ng ating annual Bible reading. Kaya paandar ko yan. So, nakikinig ako ng Word of God habang nagdadrive ako. Kaya, habang nagdadrive ako, kahit na anong traffic pa siya, okay lang. Kasi nakikinig ako ng ng Word of God. O kaya nakikinig ako sa Gospel. So, okay lang siya. So, kahit ano yung paraan na pwede kang mag-worship sa God, mag-glorify ang God,
You can do it by your own way. No? Hindi ka hinahanapan ng Diyos na yung hindi mo kayang gawin. Naglilinis ka, praise the Lord, salamat Panginoon sa mga nagkalat na to. Kasi kung walang nagkalat na to, wala akong gagawin, Panginoon. Salamat sa mga tao na ginagamit mo para magtrabaho ako. Kasi kung wala sila, wala rin ako ngayon. Salamat sa amo ko kahit masungit, Panginoon. Kasi kung hindi dahil sa amo ko, hindi ako tinanggap. No? You can worship God in many ways. You can thank the Lord. No? Minsan iisip mo na mahirap bang mag-glorify ang God. No? Kasi yung presence ng God, kasama mo na eh. At anong ginagawa mo, He is there. You just need to feel His presence. You just need to say a word. Even just simple thank, Lord. Pag darating mo sa office, Lord, thank you, iningatan mo ako. At nakarating ako ng mapayapa. Just be in the presence of God. You just need to thank the Lord every time. Kasi minsan akala natin malaki yung na-expect ng God sa atin na i-glorify natin siya, no? Pag dumating si Jesus Christ, it's only between you and Him. Ikaw lang yun. Pag bigla kang nawala, ibig sabihin nandun ka sa presence niya nung dumating siya. Kasi bigla kang nawala. Sabi nga, the Holy Spirit who is in you, the same Spirit who raised Jesus from the dead, will quicken your bodies and you will meet the Lord in the air. Parang ganun. Kaya pag nawala yung katabi mo, naiwan ka, brother, nandiyan ka pa ba? Ako, hindi sumasagot. Sister, nandiyan ka pa ba? Ako, hindi sumasagot. Pastor! Dito na ako. Rapture na ba? Hindi, wala. Nasa service. Andito sila lahat. Dito lang. Isa ka na natin. May kaklase ako dati. Na nag-testify siya na naginip daw siya ng rapture. Iyak siya ng iyak. Kasi pinagtatawagan niya raw, wala lahat. Buti na lang daw, sabi niya. Nung nagising siya, naku, buti na lang hindi totoo. Sabi niya, buti na lang hindi totoo. Kasi kala ko naiwan ako. Sabi niya gano'n. Kaya minsan, akala natin, mahirap na sumamba sa Lord. Hindi mahirap, no? We can do the least that we can, no? Para mag-glorify yung God. So please give example of some ways you have tried to worship God in different situations just to please Him. Ano ba yung mga paraan na ginagawa mo sa sarili mo rin na iba't ibang sitwasyon pero you try to worship God. No? You try to please the Lord. No? Ano yung mga pwede mong gawin na in your own way, in your own place na you can worship the Lord. Kasi practical ways ang pinag-uusapan natin in His presence, no? Sino gustong sumagot? Sister Vanessa. Yan. Sige, last week po, di ba parang mostly po work from home po. And tapos board na board po ako sa bahay. Pumunta po akong, ayaw po talaga pumunta ng gym kasi may experience ako nung nakaraan sa taas lang po ng building po. May experience ako before na may sumisit sa akin doon. Tapos wala naman tao. So parang sabi ko, takot ako pero gusto kong kumilos-kilos kasi nga parang nasa bahay lang ako. So, ang ginawa ko. Tapos, wala pong tao doon pero parang may sumisit talaga, naririnig ko talaga. Tapos, pumunta pa rin po ako sa gym. Tapos,
ang ginawa ko po, nagpatugtog po ako ng malakas na worship song, tapos ay po, kanta po ako ng kanta doon, talagang nilakasan ko po kahit parang pumipiyok-piyok na ako sa pagkanta ko. So, parang yun po, yung kahit po natatakot ako ng time na yun, parang I tried to divert po yung nararamdaman kong takot, ganyan, and parang pinili ko yung opportunity na yun na mag-isa lang ako doon, and yun, nag-worship lang po ako sa Panginoon. So, Yan, praise the Lord. Yan, minsan gano'n lang, simple lang. Punta ka ng gym, yan, pero by the time na and spend mo yung time, you can listen to the Lord, you can worship God. Who else? Who want to... Meron ba dyan? Sister Vanessa, no? Yan. Ako po, Pastor, yung pong yung pagsuko po ay talagang natutuwa ako na talagang I want to praise God. Kapag ako po ay nag-i-invite ng every morning po kasi sa women namin. Hello? Bateryan nyo, isa na lang kapatid. Yan po. Okay po. Every morning po kasi talaga, meron po akong mga pinagpipray na lagi kong sinesenda ng link. Every time po talaga sisenda ko sila, sasabihin ko na God is inviting to our morning worship. Tapos nakikita ko po, nasisin lang nila. Pag nasisin po nila, parang nalulungkot po ako, tapos hindi po sila nagsasabing magko-connect sila. Tapos kapag nakita ko po na sa morning, nag-pray po ako, Lord, nawa po yung mga kaluluwa na gusto kong ma-invite ay maka-join. Tapos pag nakita ko po silang naka-join, sobra po akong nagpapasalamat sa Panginoon. Sabi ko, Lord, thank you po sa kaluluwang ito na nagpapatuloy siya na mag-connect. And every time po na nagme-message na yung pong anak niya, natutuwa daw po kapag nagpe-pray na kumakanta, yun po yung sobra akong nabibless na sabi ko, Lord, ito po yung gusto ko pong i-alay sa inyo. Alam ko na marami po akong mga shortcomings, pero yun pong mag-invite ako ng mga kaluluwa na nakaka-connect, na nakakarinig ng salita mo at napapag-pray yung mga anak nila. It's a great way of worshiping Him. And another po yung pong namin ni Brother Romel pagdating po sa alam mo po yung dati na kapag siya ay gumagawa ng para sa Panginoon, lahat po ng mga basurahan, tinitingnan niya yung mga cartons na possible na pwedeng gawin sa po niya, sa banner. But I really praise God kasi po nag-level up na siya. Hindi na po siya kumukuha ng mga basurang boxes, kundi sabi niya, para sa Lord, bibili ako ng para sa Panginoon. Alam mo yung nakikita mo yung nagle-level up din yung faith niya na kapag maggagawa ka para sa Panginoon, kailangan yung masterpiece mo na binigay na talent sa iyo ng Lord, ipagkaloob mo talaga yung the best mo. At talaga pong nakita ko na when He is doing His job for God, He is worshiping Him kapag gumagawa po siya kasi pinagpe-pray niya kung ano yung gusto ng Panginoon para i-alay niya kasi yun yung kaya niyang gawin. Kasi pag sinabi ko sa kanya mag-i-speak ka rin, huwag naman, Lord, huwag naman akong pag-speakin. Pagawin mo na lang ako ng ganito. Kasi parang takot na takot siya. Pero yung ways niya, na binigay ng Lord sa kanya, ay He can do na yun yung para sa Panginoon na kaya niyang i-alay. So praise the Lord. Yeah, praise the Lord. Actually, marami to. Kahit sabihin mo kay Brother Romel, yung ginagawa niyang mga design at pinipili niya tong gawin na pinakamabuti, gino-glorify niya yung Lord lang. Sabihin mo sa kanya. Kahit anong maliit na bagay na ginagawa mo para sa Panginoon, you glorify God in that. No? Yun po yung mga practical ways na dapat nating maisip. Hindi natin, kahit nga sabi ko nga, yung usher ka, sa pintuan ka, yung kamayan mo yung isang tao, pagpasok nakasimangot, tapos bigla akong ngumili, brother, welcome. Nag-glorify mo yung Lord, no? Kasi parang ano yun sa kanya na you enter now the presence of God. You enter the presence of God. Nararamdaman nila na pumasok na sila sa presensya ng Panginoon. So dapat yung ginagawa natin sa Lord, lagi natin isipin, this is one way to glorify God. No? Kaya kunyari, magpa-practice lang kayo,
you glorify God in that. Pinagbubuti niyo yung practice niyo. Di ba? Kasi you want to glorify God. No? Hindi pag sinabi alas 5, alas 7 nag-i-start. Pag sinabi alas 8, alas 10 nag-i-start. No? Kaya kailangan, we want to glorify God. We do our best. No? At we want it done in the eyes of God na siya ay maluwalhati. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Last point dito, serve God by serving others in need. Sabi po ng 1 Peter 4:10, sabay-sabay natin basahin, as each one has received a special gift, yan, dito po ay tinuturo ni Peter yung stewardship. Pag sinabi mo kasi stewardship is not just about money. No? Everything that God gave you, your time, your effort, your resources, you are given a special gift. Sabi ganun. At kung ano yung binigay sa atin ng Lord, i-offer mo yan to glorify God because you are just the steward. You are not the owner. No? By offering our time and resources to help those in need, we reflect the love and humility of Christ. Supporting someone struggling with their need not only helps others, but it glorifies God by displaying His compassion and mercy through our actions. Dito po sa Matthew 25 verse 40, sinamanin na tayo. And Sister Lai. Matthew 25:40, and the king will say, I tell you the truth, when you did it to one of the least of these, my brothers and sisters, you were doing it to me. So dito po, pinakikita dito na minsan iniisip natin na yung ginawa natin ay walang halaga, di ba? Dahil siguro hindi nalaman ng ibang tao yung ginawa mo. O kaya yung mga taong yun ay hindi ka malang pinasalamatan. May gano'n, di ba? At akala mo yung ginawa mo ay walang halaga. Pero sabi dito ng Panginoon, kapag ginawa mo ito sa isang mali, ibig sabihin, sa mga nangangailangan, hindi yung taong yun ang ginawan mo. Sabi ng God, ginawa mo ito sa akin. Sabi ni Jesus Christ. So we glorify God in those things, no? Minsan may mga sinesharean tayo, tinutulungan tayo, at ginagawa natin ang mabuti. We don't think about any condition to get it back. Kasi sabi nga ng Panginoon, mas magandang ako magbayad sa'yo, magbalik sa'yo. Kasi minsan tayo, pag gumawa tayo ng tulong, iniisip natin, okay lang mo ibabalik yan. Diba? Minsan gano'n, no? Minsan, akala natin, it will always be returned back to us. Pero, pag sa Panginoon kasi, mas magandang huwag na nga niyang ibalik eh. Kasi pag ang Panginoon ang nagbalik, siguradong ano yun, sobra-sobra yun. Higit sa doble yun, di ba? Kaya, mas magandang Panginoon ang magbabalik sa atin, di ba? So, share any testimony that an opportunity to help someone open the door to thank and glorify God in that situation. Sino gusto mag-testify dito na may opportunity na inopen ng Diyos, maaaring nakatulong tayo at nakaglorify ito sa Lord sa taong yun. Meron bang example? Di ko Jeff? Pas yung sa namin sa office, yung Wednesday morning prayer namin. Since naging weekly na yun, may one time na nag-skip kami. Dahil just like nung last Wednesday, dahil sa situation. Hindi ko sigurado kung may dadating or wala. Nag-skip muna kami nun. But then nung pumasok ako po nun, may isang colleague ako na lumapit sa akin, Kuya, ba't wala tayo today? Dahil he missed that chance na we pray for one another, we pray for the company. And that gives me, it gives me joy sa puso ko na hinahanap niya hindi yung ginagawa namin, kundi she's seeking God
those things that prayer na ginagawa namin. So nakakapag ang sarap sa puso na nagpapasalamat ang isang kolegium, hindi mananampalataya dahil sa ginagawa ng Panginoon sa buhay nila. That in His time, alam ko na ang Panginoon pala nakikilos at kikilos para patuloy silang makakilala sa ating Panginoon. Yan, amen. No? Praise the Lord. So minsan, akala natin, ano yun yung ginagawa natin ngayon, actually nagtatanim tayo yan eh. Nagtatanim tayo niya. Kaya yung lapit na yun, ano na yun, bunga na yun. Na meron pala siyang tinatanggap na blessing. No? Kaya hinahanap-hanap niya. Sino ba? Ayan, Brother Mark. Praise God po. Anong last week po nung family camp po natin, yung invite po nila po si Mark po. Is a privilege po na talagang sabi ko, nawa nga makasama siya kasi inaya namin siya ni Ana. Pagkat namin nung Friday. First time yun nung Friday yung attend. Tapos, in-invite, in-encourage namin siya sumama sa camp para magkaroon ng opportunity na lalo namin may share si Jesus Christ sa buhay niya. And then, background po ni Mark is INC po siya. Iglesia po siya ni Cristo. So, yung faith niya sa faith natin is may magkakaiba po. And then, dahil po sa wisdom ng Panginoon na pinagdulog niya sa akin, yung nangyari sa akin, kasi ano din ako, natutuloy din ako ng INC dati. Tapos niligtas lang ako ni Lord, kaya hindi siya na totally na-convert na pagiging INC ko. Then sinare ko yung testimony ko sa kanya kung bakit ako hindi nagtuloy. And then napunta na kung sino talaga si Jesus Christ by verse. And then talagang naano siya, nakita ko yung ano niya, bakit hindi sa kanila tinuro yun, gano'n. And then nakita ko yung pagkakaroon niya ng pangunawa. Kaloob ng Panginoon na talagang makilala na kung sino talaga si Lord Jesus Christ. Yun, no? Praise the Lord. Palapakan natin ang Panginoon. So magandang example yun, no? Yung katulad ng opportunity, napakabigat, no? Yung pagkakataon, lalo na INC, na kailan maliligtas yung taong yun. Hindi mo. At yung pagkakataon na yun na hindi dapat masayang. No? So maganda po siya. So, conclusion natin, we have every chance to glorify God daily, no? Sabi po ng Colossians, sabay-sabay natin basahin, whatever you do, so we glorify God by recognizing His supreme majesty, confessing His divine attributes, by becoming a witness of His character every day. We humble ourselves before Him, knowing we are finite creatures while He is the infinite Creator. So sa ating prayer, I pray that God will be glorified in the lives of Christians not only during worship day, but in practice every day of their lives.